You are worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. This is our prayer right now. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. We give you praise. We give you Salamat Ama sa iyong banal na Espiritu. Salamat Ama sa mainit mong pagmamahal sa umaga nito. Salamat Ama sa iyong gagawin. Salamat Ama sa anointing
anointing. Salamat Ama sa Heart of Worship, mga musician, music team, at ang lahat ng mga anak mo na narito, Ama, that pray, Lord, that many are called, that few are chosen. Continue, Father, to empower us, Lord, with your double portion anointing. Continue, Father, to move mightily, O Father God, in this very morning, O Lord. We believe, oh Father God, that you're going to do something great, oh Lord. Father God, thank you, Lord, for everything. Continue, oh Lord, to Yes, hallelujah. and let your divine impartation, oh Father God, be imparted, oh Lord. And let your word be sweet, sweet aroma to your Lord, oh Father. Let the word, oh Father God, ay magkaroon ng rhema, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak at magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy, Ama, na makikipagbaka, makikipaglaban, O Father God, hanggang sa eternal, O Father, hanggang sa makarating, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Father God, we thank you for the victory. You deserve the glory, O Father God. Thank you, Lord. Yes, we bring back to you, Lord, all the glory, praises, and adoration in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And everybody says aloud, Amen. Chapter 6, verse 10 to 12. Sige. Tumayo muna tayo sa Testimony, chapter 3, verse 6 to 10. Chapter 6, verse 10 to 12. Handa ng lahat? Okay. Sabi doon sa verse 10, sige, kung nakuhanan nyo ay basahin natin ang sabay-sabay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay, bakit ako lang nag-synthesize, pananampalataya. Sige, sabay-sabay tayo. At tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kapigatan sa ibang verse, sa ibang ano. So 11, datapot ikaw, sige, o tao ng Diyos, tumakas ka, yes. Sa kabanalan, pananampalataya, sa pag-ibig, at pagtitiis, at kaamuan. Wala tayo sa 12, makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Iba't iba kasi ang ating version. Kung bloodbath ang ating gobyerno, meron ding bloodbath sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung ibang bloodbath na sinasabi, akala nila dugo. Meron mga misunderstanding, di ba? Kaya yung mga ay nakikipagbakbakan, hindi alam kung ano ang pinakikipaglaban, no? So tayo dapat mga Pilipino, we must learn. Kinakailangan alam natin kung ano ba ang ating pinakikipaglaban, no? Ang isang Kristiyano ay ito yung pakikipagbaka, pakikipaglaban. Hindi sa iyong katabi, hindi sa iyong pastor, hindi sa iyong kung sino pa mga iyong kaaway, no? Sabi nga sa salita ng Panginoon sa Ephesians, we are not fighting against flesh and blood, but by the power and the ruler of darkness in this world, no? Yung mga masasamang elemento na naglipa na minsan ay nadadapuan ang mga Kristiyano na nagpapagamit naman. So we are not fighting against flesh and blood, but by the ruler and darkness in this world, no? Yung masasamang espiritu. Pero ang salita ng Panginoon, it is not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Palapakan mo sarili mo. Ayan, ang topic natin, si Pastor Gary, narito nasaan? Nasa CR. So, nasa mga pastor at pastor dito. So, ang title ay pinamagatang Fighting the Good Fight of Faith. Fighting the Good Fight of Faith. Ito yung dapat na malaman ng mga Kristiyano na ang ating paglilingkod at ang ating paglilingkod sa Panginoon ay pakikipaglaban. Amen. No? Kaya ang mga Kristiyano na kung tayo lalampa-lampa ay sa isang suntok ng kalaban ay dapa kaagad. Yes. I agree, no? So, doon lang sa mga testing, trial, persecution, pag dumating sa kanyang buhay, yung mga ingredients na sana ay iniwanan mo pa, no? Fertilizer na sana ay pinabayaan mo pa na maging fertilizer ng iyong buhay, pananampalataya, no? So dito, fighting the good fight of faith, no? Sabi nga sa ating sa 1 Timothy, but you, O men of God, flee from these things. Free from these things, sabi na, pursue righteousness. Kinakailangan tayo mga lingkod ng Panginoong ating i-pursue ay yung lumakad tayo
ng katwiran, yung naayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness, fruit of the Holy Spirit. Nakita nyo? Fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Pagka kasi ikaw ay hindi nakipagbakbakan, o pagka ikaw kasi hindi nakipaglaban sa iyong pananampalataya, no? Ay madadapa ka lang. Wala kang magiging testimony. Sabi nga, testing, no? Kaya nga sinabing testing lang yun eh. Testing lang sa ating mga buhay Kristiyano. Just leave it, no? Pagka ikay nakakaranas ng testing sa buhay Kristiyano, is just make it, yan mo na lang ingredients, no? Ingredients ng buhay mong pananampalataya. At pataba. Yes. No, pataba lang yan. Pataba lang yan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At gawin lang natin yan tungtungan. Amen. Kasi pag ikaw ang tutuntungan ng mga problema, ay talagang ikaw ang madidipit. Yes. Pero pag yan mga testing, trial, persecution, ang siya mong tuntungan, pupunta ka sa itaas. Amen. Agila kayo eh. Agree No, ako. kailangan sing-sing na nga kayong suot ng agila. Amen. Kayong mga agila, no? Kayong mga agila, pag dumating ang bagyo, ang mga persecution, mga problema sa ating buhay, iyan ay dapat tayo nagsosoar. Amen. Ang isang attitude ng agila, pagka ang bagyo, yung malakas na hangin ay dumating, siya ay pumapaimbabaw. Hindi siya pumapailalim. Amen. Kaya alalahanin nyo, ikaw ay agila, hindi ka manok. Amen. No? Ang agila ay gumaganon, nagsosoar. Ang manok ay naggaganon. Yes. No, so hindi ka manok. Amen. Hindi kayo kututututututakot, no? Hindi kayo magsosoar like a eagle. Yes. In all things, God works together for good to them that love the Lord. Amen. Tayong mga, baka ako umabert ako, baka tayong mga lingkod ng Panginoon, ano? Sa bawat nangyayari sa ating buhay, lahat halos siguro dito, domestic helper. Anong tawag dito? OFW. Sabihin ko, OWA. Lahat naman dito almost ay OFW, no? So tayo, we are not just OFW for nothing. Amen. We are OFW for the glory of God. Amen. Tulad ng buhay ni Joseph. No? Si Joseph, makita niyo yung buhay ni Joseph, di ba? Mahal siya ng kanyang tatay, no? Pero yung kanyang mga kapatid, siya pinagsilosan, hanggang sa siya matulak, Yes. di ba? Yes. Pero may purpose ang Panginoon sa Yes. buhay ni Joseph. Amen. Naging gobernador siya. At Yes. siya rin ang ginamit ng Panginoon para ma-feed yung bansang Israel. Yes. At maging ang kanyang buong pamilya. Yes. So, i-relate nyo ngayon yung mga buhay sa buhay ni Joseph. Amen. Alam ba ninyo, nung ako'y bago pa lang sa pumasok sa paglilingkod sa Panginoon, baby, I'm still young, no? Bata pa ako sa spiritual life, no? Pero, once tayo kasi ay, ang Bible kasi nung mga time na yun, siya kung ginagawang, di ba, may tayo magbasa ng mga Pocket book. packet book. Yes. Yes, mga comics. Ano pa, may tawag pa, packet book. Talagang yung istorya, tatapusin pa rin yun, di ba? So, kung yun yung ginawa natin sa Bible, alam niyo, favorite kong basahin, walang iba kundi ang buhay ni Joseph. Kasi doon nare-relate ko ang aking buhay. At yung salita ng Panginoon, siya nagbibigay kalakasan sa akin. No? Kasi iiwanan ka ng lahat. Mga problema ka sa lahat. Minsan ang iyong katabi ang iyong problema. Minsan ang pastor ang iyong problema. Isipin mo na lang na kahit ang pamilya ni Joseph, problema na lahat yun. Diba? Itinulak nga siya. Diba? Itinulak siya, pero may purpose. Amen. May purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So you are not OFW for nothing. Yes. God will use you for God's glory. Hallelujah. Introduction pa lang natin yun. Madali lang naman mag-preach si Doc Ann. So meron tayong points na makukuha dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 11. No? So number 1, ang ating dapat
makuha ang mga points dito, sa number 1 points natin, flee from worldly desires. Umiwas tayo sa mga makamundong pagnanasa ng ating mga sarili. No, yung mga makamundo. Minsan kasi yung iba ay wala mamasyal lang, kain dito, kain doon, barkada rito, barkada roon. Sa lahat ng ating gagawin, kinakailangan unahin lagi natin ang ating Panginoon. Ako naman naniniwala talagang inuuna natin. Ating Panginoon. Kaya nga kayo narito eh. Diba? So nagbibigay lang ng awareness ang ating Panginoon at nire-remind lang tayo na to be aware. So flee from worldly desires. Sabi nga sa Timothy is called to separate himself from destructive influences. Minsan, meron kang kabarkada. Tara dun sa tabi-tabi. Doon tayo sa gitna-gitna. Tabi-tabi na, gitna-gitna pa. No? So doon, kain tayo dito, kain tayo doon. So, wala namang problema na enjoy our life. But the best thing that we can do is we need to do our service first to the Lord. In everything you do, put that first. In everything you do, let's give glory sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, let the name of the Lord Jesus Christ be glorified. No, hindi tayo madidefeat ng kahit na anong kalaban. No? So yun number 1, ang sabi doon, ano yung ating point number 1? Flee from worldly desires. No, sabi nga sa Timothy, ang sabi nga doon, is called to separate. Kinakailangan i-separate natin ang ating sarili sa mga makamundong desires, no? Sabi nga ni Pablo dito sa 1 Corinthians 9:27, but I discipline myself. Yan. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So tayong mga saints, tayong mga pinili, hinirang ng ating Panginoon, chosen by God. Many are called but you are chosen. We need to discipline ourselves. Alam nga naman, pwedeng sabihin sa huwag gawin yan, pero ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun sa iyong sarili. Si Pablo, I beat my body and put it under. Talagang kung maaari nga, siguro kung chismosa si Pablo, gawin niya sa kanyang bibig. Kung si Pablo ay gala, siguro pinapalo-palo niya ang kanyang paa. Kasi ang sabi dito, I discipline myself. No? Sabi, ulitin natin, ang sabi ni Pablo ay, but I discipline my body, it means body kompleto, no? And keep it under control. Under control, lest after preaching, tulad ko, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Tayong mga, ewan ko bakit every time na ako pupunta rito, no? Siguro talagang lahat kayo rito may purpose talaga ang Panginoon sa buhay. Hindi ito yung pagkain, baby. Yes. Ito na yung matigas na karne. Hindi na ito yung gatas, no? Ito na yung talagang kinakailangang ngatain, nguyain, no? Hindi basta lunok ng lunok na katulad ng nilugaw. Kinakailangang ating namnamin, kumbaga sa namnamin mabuti natin, ano? So, ang sabi nga doon, sige, put it under control. You cannot control, but the Holy Spirit is there. Amen. Look at what is written on your wall, no? Ano ba yun? Fruits of the Holy Spirit. Lagi ko itong nababanggit every time na ako tumatayo sa pulpit. Kasi once na nasa iyo na ang 9 fruits of the Holy Spirit, you are packaged already. Amen. No? Kasi makikita niyo ano ba yung last ano ron? Self-control. Self-control. Bakit kaya sa inyong pang-unawa, bakit kaya ang last ay self-control? No? Bakit? Kasi di ba? Bakit kaya self-control? Di ba? No? Iisipin na bakit kaya self-control? Kasi if you are it means you are not controlled by yourself. In your meron tayong kanya-kanyang revelation, no? Sa akin kasi, you are not controlled by yourself kasi full na yun eh. Love, joy, peace, humble, gentleness, no? Naroon na yun. Pagdating sa baba, control, self-control. So it means, nasa yun na ang control ng banal na espiritu. If you control by yourself, it means wala pa rin yun. Pero if you are controlled by the Holy Spirit,
you can do all things through Christ who is strengthening you. Pero pagka ikay control ng sarili mong pagnanais, wala pa rin yun. Babagsak ka pa rin. Pero pagka ikay control ng banal na Espiritu, everything is gonna be alright. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Yun, di ba? Yun eh. Yun lagi ang akin. Nito nga, ano na to, nito nga linggo na to. Tawag sa Pilipinas, tawag dito. Talagang kung tutusin, bakbakan. So, I share lang yung Ang tayo kasi mga lingkod ng Panginoon, pagka tayo merong mga nare-receive, pagka merong magawin sa atin, you just do your part. Do your part, gawin mo lang yung iyong part eh. Hindi yung ikaw din yung talagang hindi mo na malam kung anong iyong gagawin. You just do your part. Do your part. Sabi ng salita ng Panginoon, do your part. And let God do the rest. Gawin mo ang iyong parte, bahala ako sa mga nalalabi. Amen? Ganun lang. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para tayo pahirapan. Sa Matthew 11:28. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon, kahit ay sumusunod sa Kanya, very easy. Although naroon yung talagang iiyak ka, yung sinasabi nilang blood bath, nariyan yung kasama yan. Nariyan talagang, ang paglilingkod kasi sa Panginoon na minomold. Merong molding tayo. Kinakailangan tayo maging mamold ng salita ng Panginoon. Purify tayo ng Panginoon para tayo maging purong ginto. Para kung anuman ang dumating, mga testing, trial, persecution, you're not gonna be shaken. Matatag ka na. Sabi nga ng stand firm. Stand still, my child, for know that I am God. Ganun lang naman, i-relate ng Lord. Di ba sinabi mo sa iyong salita na ganito? Lord, sinabi mo sa iyong salita na for I know the plans I have for you. Basta makakasigurado ka na ikaw ay sasamahan ng ating Panginoon as long as you walk according to the righteousness of God. Amen. Kasama natin siya. Hindi mo babakahin na nag-iisa yan. Babakahin mo yan. Nakasama ang ating Panginoon once na ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Amen. So, let's be under the control of the Holy Spirit. Amen. Ako yung nabe-bless din sa ating mga batch. Ang gugwa ko pa nila. Ang babait pa. Ang talented talaga nila. Marian yung gigitara. At saka hindi sila yung complain dito, complain doon. Marami naman almost yung mga... Nagkakagustuhan ko yan. So, yun. So, plea, happy. From the Lord. Laban natin. Walang problema yung we can enjoy. But put God first in everything, no? So, ano ba yung number 2? Sabi doon, pursue godly virtues. Yun na. Righteousness. Magpatuloy tayo. Righteousness, no? Effort, perseverance, courage, and facing challenges. No. Lahat tayo talaga, ang buhay Kristiyano ay meron talagang mga bakong landas. Mga problema ang upside down. But we can turn the world upside down. Hallelujah. Through your life. We can turn the world upside down kung makikita ang ilaw sa iyong buhay. No? Meron nga akong pinayuhan. Tumatayo ka sa pulpit. Tapos pag nasanggi ang iyong ego, wala ka nang ginawa kundi kalao. Para kang latang walang laman na pagka natapon ay walang tigil ang bibig. So tayong mga Kristiyano, na anuman ang ating maranasan, mga persecution, pag ikaw lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon, you're not gonna be shaken. Although meron ding lumalakad sa dilim, no? Give it to the Lord, no? Pray. Ang akin ng payo, you just do your part. At pag ikaw ay tumayo sa pulpit, ingatan mo na ikaw ay meron ding maibalik sa iyo. Yun yung sinasabi ni Pablo no? We need to control. We need to allow the Holy Spirit to control our life. We need to give the driver to be the driver of our life.
Kasi pagka ang banal na espiritu ang magdadrive sa ating buhay, ay sigurado hindi tayo mababangga. Pero kung kukunin natin ang pagmamaneho sa banal na espiritu o sa Panginoong Jesucristo, bangga dito, bangga doon. Pagka ikay nabatukan, parang ayaw mo na. Pag ikaw ay hirap na, parang ayaw mo na. Bakit? Minsan kasi ikaw ay sumusuko dahil ang iyo kasing tinitinan ay tao. Lahat ng mga lingkod ng Panginoon, lahat tayo rito, ay ang ating pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. But, ang kapalit nito ay, when you do something, just focus your eyes to the Lord. If you are a man's pleaser, babagsak ka talaga. Babagsak ka talaga sa paglilingkod. Pagka ikaw ay narito, marami naglilingkod na ganyan. Pag hindi napansin, iiyak na lang sa isang tabi. Eh, hirap na siya. So, pag ikaw ay merong ginagawa sa Panginoon, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. At pag yan lahat ng iyong ginagawa ay give glory sa ating Panginoon, kahit ikaw ay hirap na masaya kang naglilingkod. Bakit? Kasi alam mo, sabi nga sa salita ng Panginoon, 1 Corinthians 15:58, sabi doon, be steadfast, unmovable, and always abounding to the works of the Lord, for as much you know that our labor is not in vain. Lahat ng ating pagkapagal sa ating Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. But always remember that whatever you do it for God's glory. Hallelujah. So yung pursuing righteousness, no? Sabi doon, bigyan natin yung courage, perseverance. Talagang kinakailangan naroon yung pagtitiis. No? Ang Panginoon nga, kinakailangan naroon yung lahat pagtitiis, perseverance, tapang, tiyaga, naroon. Amen. Oo. Lalo na pag ikaw ay tinawag kang maging pastor talaga, ay talagang mas masarap yung dumadaan sa process. Mas maganda ang dumadaan sa process para pag ikaw ay naroon na, hindi ka na kayang patumbahin ng iyong member. Ito yung susuko ka. Pag ikaw ay hindi dumaan sa process, ikaw ang susuko. Dahil you cannot be a king without experience. Lahat ng mga king, lahat ng mga kinakailangan dumaan, pero mas maganda ang ikaw ay dumadaan sa right process. Bakit? Pag ikaw ay naroon na, you know how to handle everything. Amen? Diba? At if you want to be, kung gusto mo talaga na maging, if you want to have more wisdom, pray. Pray first for the wisdom that comes from the Lord. Kahit si Solomon, di ba? Ano ba ang una niyang hiniling? Wisdom. Kasi, ako rin ako maging sa Panginoon, sige lang ako, nakikinig lang ako, dinig dito, upo lang ako, tayo. Pag ikaw ng leader mo, kahit boses pala ka ang boses mo, tumayo ka lang. Oo. Kasi it's a training ground. Sasabihin, tinawag ka ng Panginoon doon ka lang, I'm not agree for that. No? Kinakailangan ang pastor din, hindi lang sa isang bagay. Kita niyo rin si Pastor Ed, no? Manganganta na, nagpipreach na, nagpipiano, nagdadrum, nagigitara, kumakanta, no? Ako nga, nagpipreach na ako, pero kahit pa paano nagdadrum ako. O pagka talagang wala, nagdadrum ako. Yes, Sample. Gagawin lang natin ako, diba? Nagdadrum ako. Nagdadrum ako. Kaya kahit sintunado, sige lang. Diba nagsimula rin naman kayo sa sintunado? Diba? Ito lang yun eh. You just go on. Maging ang mga singer, hindi yan nagsimula agad na maganda ka agad ang boses. Marami kayong pinagdaanan. Diba? Kaya yung nahasa ng nahasa. Ang isang bagay, pag hindi mo siya ginagamit, kinakalawang. Pumupuron. Pero pag ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon, yung boses mo, paganda ng paganda yan. Paganda ng paganda. May pag-asa pa kami. Gumaganda yung boses, ginagamit mo yan sa Panginoon, nagsashine. Ang glory ng Panginoon. At parang baliwala na sa iyo, bakit? Ginagawa mo na yun eh. At naroon na yung anointing ng Panginoon sa iyo. Bakit? You are using that for God's glory. So when you use that, your gift, your talent sa kalooban ng ating Panginoon to glorify, to mag-glorify ang pangalan ng Panginoon, very easy na sa iyo. Wala nang struggle. Wala nang struggle, bicycle. No? So wala na yon. Bakit? You are used to do it now. Madali na.
Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, dumadaan sa bakubak ng landas, let it be. Hayaan lang natin ang problema, testing, trial, persecution, anumang problema meron ka, gagabundok man yan, no, kaya mong tahakin dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Pursue righteousness. Amen. Are you there with me? Amen. Are you blessed? Amen. If you are blessed, come on, let's give a round of applause. Kabuhay ng bawat isa. Ito na tayo sa number 3. No, umiikot-ikot lang tayo. Fight the good fight of faith. Amen. No? Our faith requires effort, perseverance, and courage in facing challenges. No? Ang ating paglilingkod sa Panginoon naroon pa rin, kinakailangan tayo, meron tayong pagtitiis, no? Kinakailangan, ito na yung sinasabi, yung sinasabi na yung pakikipagbaka. Ito na yun na yung mga problema sa ating buhay, no? Minsan, meron akong short testimony lang. Marami, nung ako paglingkod sa Panginoon, baby pa ako, spiritual, marami ng mga jealousy. Ang dami, no, it's just normal. No, at nariyan, merong mananabunot sa iyong likuran, sa inggit, sa envy. No, normal yan, no? Maaring dumating lalo pag if you are chosen by God, totoo to, no? I really experienced this. Na sa sobrang selos, nariyan may sasabunutan ka sa likuran na hindi mo alam. Nariyan talagang sa iyong pakiramdam may wasak na wasak na. Wasak na ang iyong ano, ramdam yun, ang iyong spiritual life yun, pero parang parang punit-punit na ang iyong katawan. Gusto mo nang gumapang, manalangin, ibigay ang lahat, pati yung sipon, ang iyong sipon, tulo, lahat, pawis. Yes, halo-halo na lahat. Pagka naroon talagang ito rin, minumod ng ating Panginoon, naroon yung testing, trials, lahat. Jealousy, samot-samot. Katulad ng buhay ni Joseph. I believe sa lahat, meron mga dito na naka-experience ng ganun, ano? So, you just need to, sige lang, madapa ka, tayo. Masakit, maraming bugbog, tayo. Sige lang. Kasi patuloy lang. Fight the good fight of faith. Amen. Ang sabi sa salita ng Panginoon, we are not fighting against flesh and blood. Alam niyo kung we are fighting sa ating mga kapwa, ay nako, hindi tayo magiging good testimony. Bakit? Magsasabunutan kayo eh. Paano pa makikita ang glory ng Panginoon? Paano pa makikita ang kapangyarihan ng Panginoon, ang miracle ng Panginoon sa ating mga Kristiyano kung tayo ay magsasabunutan? Kung tayo ay magbabakbakan? No? So, kinakailangan makita ang pag-ibig, ang righteousness, ang kalwalhatian ng Panginoon sa ating mga Kristiyano na naglilingkod. Meron nga din yan, mga coordinator pa, ay pambihira, masaling, narin magpopost sa Facebook. My God. Sila mismo, naghahanap ng mga kakampi, yun ang mga ibang mga kakampi, aanga-anga, makikisalo. Meron. Pray natin yan. So, mga anak, please, let Speak the to Holy Spirit ourselves. control our heart. Para sa Let atin ang the mensahe, fruits of hindi the para Holy sa Spirit iba. manifest sa ating buhay. No? Pagka, just tayin ka lang. Alam niya ang Panginoon Kristo. Sige, makuha tayo ng konting attitude ng ating Panginoon Kristo. Diba, nung sabi nga, for John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in should not perish, but have everlasting life. So, nang ibigay as a gift ng ating Ama ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, alam ba niya? No, siya ba ay nag-resist? Hindi, di ba? Pero alam niya na ang mangyayari sa kanya. Di ba? Panginoon baga siya. So, in-offer din niya, sumunod lang siya sa Ama. Na kahit na siya hinampas, ayun na, naroon na, nagkatawan tao, para maranasan din niya, nagkatawan tao. Pero, Panginoon siya, pero niya sabihin, huwag. No? Pero nag-obey siya sa ating Ama. Sige lang, hanggang sa papasan niya ang hinampas. Meron pa yung panghampas sa kanya, yung, di ba, yung mga gano'n. Diba? Pag hinila pa, yung mga laman-laman, na rin hampasin, duraan. No? Pero, di ba wala tayong nakita doon na nag-complain siya. Umiyak lang siya. Hinahampas siya, sige lang. No, pinababayaan lang niya.
no, hanggang sa marating niya ang krus, yes, so, yung pag ano sa Golgotha, no, and then ipinako siya, wala, ganun lang siya. So tayo, lahat ng ating mga nagawang kasalanan, pay the price already ng ating Panginoon sa Kristo. So, kung ating titingnan, tayong mga narito na tinawag o pinili ng ating Panginoon, dapat tayo, whatever na ating maranasan, maging katulad man lang tayo kahit kaunti ng attitude ng ating Panginoon. Amen. Pag ikay pinersecute, leave it. Pag ikaw ay chinismis, bayaan mo lang. Pero pagka supra-supra, you can talk to them. No? Talk to them. Hindi mo kaya ng isa, magdala ng dalawa. Kung hindi pa kaya, dali na sa itaas. So, ganun lang yun. So, kung hindi pa rin, bahala ng Panginoon. Di ba? Ganun lang. Kasi minsan talaga, kita mo nga si Joseph, di ba? O, hanggang sa matulak siya, ay siya pa man din ang pinakmamahal. Hanggang sa maano. Pero later on, siya ang ginamit. So, tayong mga narito, if you have vision that comes from the Lord, you just need to go on, move on, and hang on to the promises of God. Kasi pag yan ay yung ginawa, no, even the gates of hell will not prevail. Kahit Amen. ang gates of hell will not prevail against the church of the living God. Hallelujah. No? Yung mga bagay na yun, if there is no testing, trials, and persecution, walang sarap ang buhay. Amen. Walang magmumold sa atin. Amen. No? Wala tayong tutuntungan para siyang maabot natin yung dapat nating maabot. Kung kung di natin mararanasan yan, wala, naroon ka lang. Kasi yung mga bagay na iyan, pasalamatan natin. Yes. Bakit? Yan ay ginagamit ng Panginoon para to strengthen your faith. Amen. Para ikaw ay lumakas at ikaw ay mag-soar like an eagle, not like manok. No. Ano yung anak? Big God. Kasi ayan, kita si Pastor. Kasi kita nyo, sinasaway lang yan because we have a very big God. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So yun, ganun. Ang buhay Kristiyano, ganun lang. If you believe that God is there for you, if you believe that God is the creator of the heaven and earth, you just need to move on. You just believe in God. Trust yourself, trust God. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon, pagtiwalaan mo rin ang iyong sarili. Mahal ka ng Panginoon, mahalin mo ang iyong sarili. Paano mo mamahal ang iyong sarili? Ang iyong kapwa, hindi mo naman minamahal ang sarili mo, hindi mo naman. Diba? So, love your God, love yourself. No? Mamahal mo ang sarili mo, kinasusuklaman mo. Bakit kaya ang ganito, pango ako? Diba? Hindi ganon. Nilikha ka ng Panginoon. Anak, nilikha ka ng bagay sa iyan. Amen. Alam nyo kasi, yung mga mukha ninyo, Nakakahinga pa rin. Kasi kung hindi ka bigyan ng ilong, Nakakahinga pa rin. May binabagayan niya. Yes. Ayun yun. Mas pangit naman na kung ibigay ng ilong na sa'yo, nakatingar nga, di ba? So, bagay sa iyo ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mahalin mo yan. Bagay sa iyo. Pinapagayin yan eh. Kasi Amen. Loves na loves. Ang Panginoon ibinigay ng bagay sa iyo, di ba? Kaya merong itim, may chocolate, merong alam niyo na, di ba? So, yun. Yan ang laman. So, ito na yung application natin, no? So, doon nga sa 1 Timothy, ang sabi din, fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many. So, if you are controlled by the Holy Spirit, you will be a good witness. Amen. No matter what happened, let the glory of God shine upon you. Amen. So, ulitin natin, number 1, okay? Flee from worldly, pursue godliness, fight the good fight of faith, and this is our application. Nasa application na tayo. Stand firm. Yun na. Ang dami na natin pinag-ano-anuhan. Stand firm in your faith amidst trials and temptation. Hold fast to your convictions. Number 2, cultivate. We need to cultivate spiritual disciplines. No? Engage in practices that nurture your relationship with God. Yan, later on, meron kaming mentoring. No? Number 3, persevere with hope. No? If you don't have hope, how can you persevere? No? Persevere with hope.
fix your eyes on eternal life, on eternal life and the promise of God's presence. No, ang sabi pa ron, sa Hebrews, sabi doon, Hebrews 12:2, sabi doon, let us fix our eyes on Jesus, no? Who is the giver and the With finisher whom of our our faith depends from the beginning and to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace, sabi doon, of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. Fix our eyes on Jesus. Kasi kung hindi tayo mag-fix ng ating mata sa Panginoon, naka-fix ang iyong mata sa iyong katabi, eh wala kayo talagang gagawin kundi ang magbangayan at magtisuran. But when you fix your eyes on Jesus, no matter what happen, sa ating buhay, persecution, trials, lahat na yan, hindi ka makaka-move on. But when you fix sa ating Panginoon, everything is gonna be. Amen. Hallelujah. Kahit sa masukal na akala mo ay wala ng daan, He will make a way when there seems to be no way. Tumayo tayong lahat. Amen.